kaysa makinig o makipagkwentuhan sa mga magulang nila. Pag nagkamali ako na nilagay dyan, maaaring may impluwensyaan ko pa sila sa hindi magandang pamamaraan. Kaya para sa akin, sabi ko nga, nung bata ako, napakaganda ng impluwensyang ibinigay sa akin ni PJ na parang dapat ang tao, dapat ganito. Dapat kung meron ka, tumutulong ka. Dapat kung may magagawa ka para sa kapwa mo, gawin mo. And then ako, sa personal ko, yun ang inaano ko, yun yung naging ano niya sa akin, naging impluensya niya sa akin na para sa akin, napakalaki ng responsibilidad ko sa aking mga manonood. Kaya sa bawat ginagawa ko, pinag-iisipan ko siya muna mabuti bago ko gawin. Kasi, sabi ko nga, ayoko makasira. Ang gusto ko sana, makatulong kahit na paano. Kahit sa simpleng pamamaraan lang. Kahit sa ganung pamamaraan lang. Ayun po. Very well said. How would you love to follow the legacy of FPJ? Lahat naman siguro ng artista, sabi ko nga, not totally for the action, mga action na pelikula o teleserye. Lahat ng tao, syempre, gusto sana, ako sabi ko nga, hindi ko hinahangad na maging na yumaman na sobra o maging sobrang sikat. Ang hinahangad ko lang, na sana balang araw, alam mo yung manatili man lang sa'yo na tumanda ka o mawala ka sa industriya ito, na may respeto sa'yo yung mga katrabaho mo at mga manonood sa'yo. Kasi parang sa akin, yun na yung kayamanan eh. Yun na yung may iwan ko sa pamilya ko na kapag binanggit yung pangalan ko, taas na unang, proud sila na may maganda kang iniwan sa kanila. Maaaring hindi pera o kayamanan, pero yung may iwan mong pangalan para sa kanila. Which is, para sa akin, yun yung naiwan ni FPJ sa ating lahat. Kapag sinabi mo sa FPJ, di ba, siguro naman walang magdi-disagree sa akin na lahat tayo nire-respeto siya dahil napakaganda ng iniwan niya sa ating imahe. Ayun po. Question pa po. Among the films of FPJ, bakit yung Ang Probinsyano yung Napili ka. Kasi, sabi ko nga, nung umpisa, may ginagawa talaga kaming ibang kwento na para sa soap opera na gagawin ko this year. Ang sabi sa amin ni Ma'am Charo Santos na parang sana bigyan natin ng atensyon o ng panahon na gawa naman natin ng tribute ang ating mga kapulisan. Yung bigyan naman natin ng pansin na tulungan natin ibalik yung pagmamahal nga na sinasabi po nila na sana tulungan natin na may balik yung tiwala ng mga tao sa pulis. Sana Coco, ang gawin natin is yung tungkol sa kwento sa buhay ng pulis. And then yun, nag-iisip kami, naghahanap kami anong magandang kwento na pwede namin gawin para sa soap opera ng proyekto namin. And then sa araw, naisip ko lang na parang sabi ko, bakit hindi natin gawin ang probinsyano? Kasi ang daming pelikula na FPJ na pulis siya eh. Pero sabi ko, nung naisip ko, itong kwentong to, ito yung mas makaka-relate pagdating sa teleserye. Kasi meron siyang twist, mas may ibang dating, may ibang lalim, marami kang pwedeng gawin doon sa kwento niya. Kaya kahit kami, nung ginagawa namin yung kwento niya, hindi namin siya 100% sinunod yung kwento. Kasi pag sabi mo teleserye, marami kang pwedeng idagdag na mga characters, marami kang pwedeng puntahan ng kwento. Kaya kung mapapanood niyo siya, hindi lahat yung buong kwento nandyan. Kumbaga meron kami mga nilagay para mas mapaganda palalo namin yung kwento. Ayun po. Okay, last na. Ano yan? So, nung press announcement ni Maha Salvador bilang part nung Ang Probinsyano, she was very elated na pinili mo siya, ganyan. And in fact, she shared na palagi mo daw pinapanood yung Twerk It Like Miley video. And na-rate na daw ang replay button ng YouTube for Twerk It Like Miley. So, what can you say about that? Honestly, sabi ko nga, sobra talaga ako na-excite na makatrabaho ulit si Maha. Kasi iba yung ano namin, iba yung tandem namin eh. Either sa camera yan, sa stage yan, pag magkasama kami. Sabi ko, marami akong bagay din na natutunan kay Madge. Lalong-lalo na kapag nag-show kami sa stage, sa maraming tao. Siya yung isa sa mga nagpalakas ng confidence ko. Yung nagpabigay sa akin ng kahit... Kasi dati skip ako eh, at sobrang mahihayin talaga ako. Pero si Madge, siya yung nagturo sa akin na parang nandito tayo para pasayin yung mga manonood natin, di ba? Iba si Madge pag nag-perform eh. And then, yung sinasabi niya naman sa ASAP, lahat naman kami, buong sa taping naman, nagkagulo naman talaga nung napanood yun. Lahat siguro naman ng kalalakihan. And then nakaka-impress kasi talagang, una, napakaganda ni Maha, napaka-sexy, napakabait, at napakagaling na artista.